Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war drama film na may pamagat na Casualties of War. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng isang veteranong sundalo noong 1974 na si Max Erikson na nakaupo sa isang tren sa subway. Nakita niya ang isang babaeng Vietnamese na sumakay din sa tren. Tinitingnan siya ni Erikson na may malalim na iniisip. Di nagtagal ay bigla niyang naalala ang kanyang karanasan sa kasagsagan ng Vietnam War. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga ka-recap noong 1966 sa Vietnam War kung saan ang isang kupunan ng American Scout ay naatasan ng isang misyon na hanapin ang mga lihim na tunnel na ginagamit ng mga Vietcong sa kanilang mga ambush attacks. Isang gabi, habang sila ay nasa isang siksik na kagubatan, ay naririnig nila ang tunog ng mortar. Napansin nila ang mapa at napagtanto na ang kalapit na mga sundalo ay inaatake ng kaaway. Kaya inutusan ni Lieutenant Riley ang kanyang kupunan na makinig sa putok upang malaman kung saan ang kaaway. Pagkatapos ay ipinaalam sa punong tanggapan ang tungkol sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Dahil sa takot, ang isa sa mga sundalo ay nagsisimulang barilin ang isang sundalong Vietnam. Dahil dito ay nalaman ng mga kaaway ang kanilang lokasyon. Di nagtagal ay inulan sila ng mortar at ang ilang mga sundalo ay napatay habang ang iba ay naghahanap ng paraan para maligtas ang kanilang mga sarili. Sa pagkakataong ito ka-recap, si Private First Class Max Erikson ay naghahanap ng kanlungan at naririnig niya ang mga pagsabog sa malapit. Maya-maya ay isang trahedya ang nangyari dahil nahulog ang kalahati ng kanyang katawan sa isang nakatagong Vietcong tunnel at nahirapan siyang gumalaw. Dumating ang kanilang air support at nagsimulang salakayin ang mga kaaway. Ngunit si Erikson ay nanatiling na-stuck pa rin sa tunnel. Hindi niya alam na may Vietnamese na sundalo ang gumagapang patungo sa kanya na may dalang kutsilyo. Ngunit bago ito makaatake ay tinulungan ang ating bida ka-recap ni Sergeant Tony Meserve at nailigtas siya. Pagkatapos ay nag-regroup ang mga sundalong Amerikano at pinaslang ang mga kalaban. Kinaumagahan, sina Erikson, Meserve at ang kanilang squad na binubuo ni na Corporal Thomas Clark, Private Hatcher at Sergeant Brownie ay pumunta sa kalapit na nayon para sa pansamantalang kanlungan. Si Erikson ay naiiba sa natitirang bahagi ng kanyang kupunan dahil mabait siya sa mga lokal na bata, hindi katulad ng kanyang mga kasamahan na kahina-hinala ang lahat ng kanilang paningin sa mga Vietnamese. Sa kabila ng digmaan ay pinapanatili ni Erikson ang kanyang humanity sa pamamagitan ng paggamot sa mga lokal na residente, pagalang sa kanila at tumutulong kung kinakailangan. Nang maglaon ay sinabi ni na Sergeant Brownie at Meserve sa mga sundalo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga order sa kanila ng walang tanong, lalo na kung matapos ang kanilang misyon sa Vietnam. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga sundalong Vietcong ay nagtatago lang pala kasama ang mga lokal na mga informants. Sa pagkakataong ito ka-recap ay bigla silang nagpaputok sa mga Amerikano at malubhang nasugatan si Sergeant Brownie. Naging dihado ang mga sundalong Amerikano sa kanilang lokasyon, ngunit nakahanap sila ng paraan at napaatras ang mga kalaban. Kasunod ng pangyayaring ito, ang squad ni Meserve ay binigyan ng 48 hours na leave at pinapunta sila sa isang kalapit na bayan. Gayunpaman, ang kanilang leave ay biglang nakansela at inutusan silang mag-report at magpatrol alas 6 ng umaga sa susunod na araw. Nang gabing iyon ay nagsasagawa sila ng isang misyon ng pag-scout sa lugar. Si Meserve na nalulungkot sa pagkawala ng kanyang malapit na kaibigan ay nagpapahayag ng kanyang pagnanais na pumunta sa isang lokal na bar sa pinakamalapit na nayon. Kalaunan ng gabing iyon ay dumating ang squad sa gate ng outpost upang makipagsapalaran sa nayon. Gayunpaman, itinanggi ng isang bantay at ng kanilang company commander na pumasok sa isang brothel. Ipinapaalam sa kanila ng company commander na ang lugar ay nananatiling off-limits para sa kanila. Bilang resulta, ang squad ay pinipilit na manatiling naka-standby sa kanilang lokasyon hanggang sa ibigay ang mga karagdagang order sa kanila. Kaya, bumalik ang mga sundalo sa barracks at naghintay para sa kanilang patrol sa umaga. Pagkatapos ay pinakilala ni Sergeant Meserve si Private First Class Antonio Diaz sa grupo bilang kapalit sa yumaong si Brownie. Pagkatapos ay pinamunuan ni Meserve ang squad sa kanilang susunod na misyon at inihayag na aalis sila sa susunod na araw ng 2 oras ng mas maaga kaysa pinlano nila. Nais niyang bisitahin ang kalapit na nayon at magkidnap ng isang lokal na batang babae para sa kanilang sariling kasiyahan. Dahil dito, si Erikson ay nabigla sa plano ng kanyang superior. Ibinahagi niya ang kanyang pag-aalala sa kanyang kaibigan, ngunit tiniyak ng lalaki sa kanya na si Meserve ay nagbibiro lang. Sa kasamaang palad, nang sumunod na umaga, ang squad ay umabot sa nayon at pilit na ng kidnap ng isang batang babae na nagngangalang Teng Tai On na malayo sa kanyang pamilya.
Ipinagbigay alam ni Miss Serve kay Erickson na magkakaroon sila ng good time sa batang babae sa sandaling makarating sila sa kanilang outpost. Di nagtagal, ang kaguluhan ay sumabog sa nayon habang ang mga kamag-anak ay nakiusap sa mga sundalo na palayain ang batang babae. Gayunpaman, ang mga sundalo ay hindi nakinig sa lahat ng kanilang mga apela. Sa halip ay gumawa sila ng isang kakilakilabot na kilos laban sa kapatid ng batang babae. Dahil dito ay naiwan si Erickson na nagulat at hindi makapaniwala na ang kanyang mga kasama ay gumawa ng ganoong bagay. Matapos mag-kidnap ng batang babae sa nayon para sa kanilang sariling kasiyahan, ang mga sundalo ay nagpatuloy sa kanilang mga tungkulin. Sinabihan ni Erickson si Sergeant Meserve at iginiit na ang kanilang nagawa ay isang krimen. Ngunit, ang lalaki ay hindi pinapansin ang kanyang mga pagtutol at pinapatrol siya sa lugar. Samantala, si Private Hatcher at Corporal Clark ay walang problema sa mga pagkilos ni Meserve at tinatrato ang mga ito bilang kanilang pampalipas oras. Nang maglaon, ang grupo ay nagpapahinga at nagtangkang makipag-ugnay sa bihag na batang babae. Lumapit si Clark sa babae upang mauna, ngunit siya ay nagambala ni Hatcher. Dahil sa palagay nito ay nakakita siya ng isang tao sa damuhan. Nagpaputok siya at nalamang ito ay isang hayop lamang. Napagtanto ng squad na ang putok ng baril ay maaaring magbigay sa kanilang lokasyon sa kaaway at nagpasya silang magpatuloy at hindi natuloy ang kanilang kasiyahan sa babae. Makalipas ang ilang oras ay nakatagpo sila ng isang inabandonang kahoy na cabin sa kakahuyan. Habang sina Meserve, Clark at Hatcher ay nag-scout sa lugar, ay nilinis ni Diaz at Erickson ang cabin. Si Diaz ay isang disenteng tao at ayaw niyang galawin ang batang babae. Dahil nagbabahagi sila ng parehong pananaw, ay sumang-ayon sina Diaz at Erickson na suportahan ang bawat isa. Nais nilang tiyakin na walang gumawa ng isang krimen. Maya-maya ay lumapit si Erickson sa bihag na babae na nagpapakita ng pag-aalaga sa kanya. Matagumpay naman niyang nakuha ang kanyang tiwala. Nang maglaon, nang ang natitirang bahagi ng squad ay bumalik sa cabin, ay iminungkahi ni Meserve na simulan na nilang magpakasaya sa babae. Itinalin niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa babae na pagpistahan siya ng buong squad para sa kanilang kasiyahan. Ngunit, si Erickson ay tiyak na natatakot sa plano. Sinasalungat niya at ni Diaz ang ideya na nagsasabing hindi sila makikilahok sa kanilang gagawin. Gayunpaman, nagbanta ang sarhento na gawin silang mga outcast kung hindi sila sumunod. Natakot dito si Diaz at nag-atubili siyang sumang-ayon at lumahok sa kakilakilabot na kilos. Sinubukan ni Erickson na tulungan ang babae, ngunit si Clark ay may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan at inutusan siyang magpatrol sa gabi. Ang isang walang magawa na si Erickson ay pinapanood na lamang ang kanyang mga kasamahan na nagkakaroon ng good time sa babae sa cabin. Kinaumagahan, ang squad ay dumating sa isang burol at nag-scout sa isang tulay na tinatanaw ang isang Vietcong River Supply Depot. Iniwan nila si On kasama si Clark sa cabin. Maya-maya ay nakita nila ang isang pangkat ng armadong Vietnamese na nagdadala ng mga artillery shells. Iniulat nila ang mga coordinates sa punong tanggapan at binantayan ang kaaway habang naghahanda para sa kanilang misyon. Maya-maya ay bumalik sina Erickson at Hatcher sa outpost upang mag-resupply at kumuha ng mga smoke grenades. Pagdating nila sa cabin ay nag-aalangan si Clark na manatili sa babae at inutusan niya si Erickson na bantayan ang bihag. Nang umalis ang kanyang mga kasama ay ganap na nakita ni Erickson ang lawak ng pang-aabuso ng kanyang mga kasamahan at nakita ang babae na mahina, nabugbog, dehydrated at may sakit. Natatakot ang ating bida karekap sa estado ng babae kaya't binigyan niya ito ng makakain at maiinom. Sa ibang eksena karekap, sa tulay, si Meserve ay nagalit nang bumalik ang kanyang mga tauhan nang wala si Erickson. Kaya, inutusan niya si Clark na bumalik sa outpost upang kunin siya. Nag-aalala ang sarhento na maaring gumawa si Erickson ng isang bagay na marahas. Samantala, nagpasya si Erickson na tulungan si On na bumalik sa kanyang nayon. Gayunpaman, labis siyang natatakot na mag-isa kaya't hiniling niya kay Erickson na samahan siya. Napagtanto ni Erickson na ang pag-iwan sa outpost kasama ni On ay magpapalagay sa kanya na maging isang deserter at maaari siyang parusahan para dito. Gayunpaman, nang makita ang desperadong pakiusap ng mahirap na batang babae, ay nagpasya siyang tulungan ito. Nang malapit na silang makatakas, ay dumating si Clark at napigilan sila. Pinilit niya silang magsama muli sa squad sa tulay. Nakakalungkot, sina Erickson at On ay kinaladkad sa tulay at inutusan na manatili. Habang naghihintay ang squad upang ilunsad ang kanilang pag-atake, ay biglang nagsimulang umubo si On dahil sa mahina niyang kalusugan. Napagtanto ni Meserve na maaari niyang ipagsapalaran ang kanilang posisyon, kaya inutusan niya si Erickson na patayin ang babae. Tumanggi ang ating bida karekap, kaya inutusan ng sarhento si Hatcher na gawin ito. Ngunit, nag-aalangan din siya. Habang papalapit ang mga helicopter sa malayo, si Meserve ay agarang inutusan si Diaz na patayin ang babae. Sa ilalim ng presyon ng kanilang senyor ay nagpasya si Diaz na gawin ang hindi maisip.
Pagkatapos ay biglang pinaputok ni Erickson ang kanyang baril upang makuha ang atensyon ng Vietcong at matagumpay na napigilan ang pagpatay. Sa puntong ito ay nagsimulang nagbarilan ang mga sundalong Amerikano at Vietnam. Sa pagkakataong ito din karekap ay maraming beses na sinaksak ni Clark si On. Nakakalungkot dahil hindi napansin ni Erickson ang mga ito dahil siya ay masyadong nakatuon sa pamamaril sa mga kaaway. Ang sitwasyon ay nagiging kritikal habang ang mga Vietcong ay nagdadala ng mga mortar sa ilog at nagsimula silang punteryahin sa tulay. Ngunit, si Miserve at ang kanyang koponan ay gumanti ng maayos sa pamamagitan ng paggamit ng isang machine gun upang patumbahin ang mga kaaway. Sa puntong ito, ang isang labis na nasugatan na si On ay bumangon at tinangka na makatakas sa tulay. Nang napansin siya ni Miserve, ay inutusan niya ang squad na barilin siya. Sinubukan ni Erickson na pigilan ang mga ito, ngunit hinampas siya ni Miserve gamit ang kanyang baril at pinatumba siya. Pagkatapos nito, ay binaril nila ang kawawang babae ng maraming beses at napatay siya. Pagkatapos, ang kanyang walang buhay na katawan ay bumagsak sa lupain sa ibaba. Kasunod ng insidente ay pinangunahan ni Miserve ang kanyang mga tauhan sa eksena habang nag-iisa si Erickson sa reles. Malabo niyang nakikita ang mga American choppers na nagsasagawa ng airstrike sa kalaban at napansin din ang walang buhay na katawan ni On sa ibaba. Ang mga pagsabog ay nagpapaapoy sa isang kalapit na bangka na pumatay sa lahat ng mga tauhan nito. Di nagtagal, si Erickson ay inilikas ng helicopter. Kalaunan ay nagising siya sa isang ospital at agad na sinabi sa kanyang kaibigan na si Rowan ang tungkol sa pagkidnap at pagpatay kay On. Naiintindihan ni Rowan ang kanyang pag-aalala at pinapayuhan siyang makipag-usap kay Lieutenant Riley. Ganoon din ang ginawa ng ating bida, ngunit nakakalungkot na tumugon si Riley na may mahabang paliwanag. Binibigyan niya ng diin kung paano maaring masira ng insidente ang talaan ng pagpapatakbo ng unit at nagpapahiwatig na mas mahusay na kalimutan ang tungkol dito. Sa paghahanap ng hustisya, ang ating bida karekap ay nanganganib ang kanyang karera sa militar dahil sinuway niya ang utos ni Riley at iniulat ang insidente kay Captain Hill. Gayunpaman, ang kapitan ay tumugon din ng malupit at pinagalitan si Erickson. Binalaan niya siya na ang paghabol sa bagay na ito ay maaaring magresulta sa malubhang sitwasyon para sa mga sundalo at maaaring humantong sa paghihiganti laban kay Erickson at sa kanyang pamilya kapag pinalaya ang mga nahatulang lalaki. Samantala, nalaman ni Miserve na naiulat ni Erickson ang tungkol kay On sa kanilang opisyal. Sobrang nagalit ito sa kanya at nagpasya itong patayin siya gamit ang isang granada. Nang gabing iyon ay nagiging kahina-hinala si Erickson nang makita niya si Hatcher na nakatayo sa pintuan at mabilis na tumatakbo. Sa kabutihang palad ay nakita niya ang granada at mabilis na lumundag bago ito sumabog. Pagkatapos ay pinuntahan ni Erickson si Miserve at ang grupo nito. Sinabi niya sa kanila na alam na ng lahat kung ano ang kanilang nagawa. Gayunpaman, ayaw ng mga otoridad na makinig sa kanya. Iminumungkahin niya na iwanan sila ng mag-isa dahil hindi sila kailanman mapupuksa dahil sa kanilang nakakapinsalang krimen. Kalaunan ay pinapalipas oras ni Erickson ang kanyang mga kalungkutan sa isang bar. Lumapit sa kanya ang isang ministro at tinanong siya tungkol sa kanyang kalooban. Bagaman alam ni Erickson na ang hustisya ay hindi niya makakamtan, ay ibinahagi niya sa ministro ang tungkol sa trahedya ng batang babae sa nayon. Di nagtagal ay inilunsad ang isang pagsisiyasat at ang katawan ni On ay natuklasan sa ilog. Ito ay nagpapataas ng tensyon sa loob ng unit at ipinagbigay alam ni Kapitan Hill kay Erickson na ang kanyang mga aksyon ay magkakaroon ng mga kahihinatnan dahil hindi niya mapigilan ang sitwasyon. Sa sumunod na eksena karekap, ang lahat ng mga sundalo ay ini-interview ng paisa-isa at tinatanggap nila ang kanilang mga krimen. Bilang resulta nito, sila ay na-court-martial. Si Clark ay pinarusahan ng 10 taon ng hard labor, si Diaz hanggang 8 taon, si Hatcher hanggang 15 taon, at si Miserve ay nahatulan ng life sentence. Habang papaalis sila sa korte, nang papalapit si Miserve kay Erickson, ay bumulong ito ng isang bagay na hindi marinig na may masamang itsura sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang eksena karekap ay nag-fast forward sa kasalukuyan. Nagising si Erickson mula sa kanyang pagtulog sa tren. Pagdating sa train station, ang babaeng Vietnamese na nagpapaalala sa kanya kay On ay bumaba. Napansin niya na iniwan niya ang kanyang scarf. Kaya, mabilis na kinuha ito ni Erickson at lumabas ng tren upang maibalik ito sa kanya. Nang lumapit siya sa babae, ay napansin ng babae ang isang pinagmumultuhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang tanungin siya tungkol dito, ay sinabi sa kanya ni Erickson na nagising lang siya mula sa isang bangungot. Pagkatapos, ay pinasalamatan siya ng babae at nag-alok sa kanya ng ginhawa at tinitiyak na ang kanyang bangungot ay nasa likuran niya ngayon. Pagkatapos, ay isang malabong ngiti ang lumilitaw sa mukha ni Erickson at dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos.
Maraming salamat sa panunood. Cheers!